Magandang araw mga kabaryo. For today's video, may family friend tayo na doktor na namumblema sa alaga niyang inahing baboy. So ang procedure natin tonight is cesarean section. So before we start, we must first do IV insertion para maibigay natin yung general anesthesia and then local anesthesia. Iwawari din natin yung mga naunang biik. So with the help of Sir Wilmer, kailangan niya munang linisan yung site kung saan natin gagawin yung incision. So first ay ating hugasan at sabunin nang matanggal po yung mga kumapit na dumi sa katawan ng inahing baboy natin. So right after natin itong sabunin mabuti, pinag-i-enjoy yan ni Sir Wilmer, ay atin po din nating i-shave ito para matanggal yung buhok sa kanyang skin. After po natin i-shave, ay lalagyan natin ng chlorhexidine para sterile po yung incision natin. So circular motion from the middle going outside para at least ma-lessen natin yung mga debris na pwedeng pumasok sa loob ng katawan ng baboy. So sterile technique pa rin tayo kahit nasa field tayo. So gumamit tayo ng sterile drapes and then yung na-autoclave nating mga gamit. So sa mga ganitong incision, dapat alam natin yung layers of muscle at alam natin yung anatomical structure ng uterus. So tandaan natin, iba ang uterus ng baboy sa mga aso. So dapat ma-determine mo yung difference nito. So nakita ko, right flank tayo. So right uterus to, wala yung hinahanap nating biik. So upon palpation and location nung isang biik, na-check natin nasa left side. So dito makikita nyo may hawak akong bagay which ay in size and determine that that is the piglet na naipit doon sa patres ng inahing baboy natin. So dito po careful tayo na ilabas para hindi po magkaroon ng malaking hiwa o yung butas na gagawin natin. Yung maganda dyan, yung sakto lang para hindi po mapunit yung matres ng inahing baboy natin. So upon checking yan, yung paa niya, so hind limb ito, nakita natin yun, medyo sira na yung biik kasi 3 araw na itong naglilibor at hindi niya pa nailalabas ito. So nabulok na at may amoy. So it might do a septic na sepsis doon sa inahin. So yan pero disgusting. So I tried to pull it out everything. And upon removal nitong biik na naipit, tinanggal din po natin yung mga retained placenta that may cause sepsis doon sa inahing baboy natin. So yan, tanggal natin at malaki talaga yung biik. So we make sure pag mga ganitong instances at may amoy, hindi syempre marami ng mikrobyo na pwedeng pumasok. After po natin tanggalin yung mga hindi kaaya-aya na dapat ay nailabas, always remember to change gloves kung maglalabas na tayo mamaya or kung magsusuture na ng matres, para sa ganon hindi rin po tayo yung isa na maglalagay ng infection sa katawan ng inahing baboy. So yan So marami pa tayong natanggal sa loob. Actually meron pang mga mummified tissue akong natanggal dyan, di ko lang nakuha na ng video. So after natin pong na-check na wala na po talagang biik sa loob, ay atin po ilalabas using saline and 10% ng yan ay hinaluan natin ng povidone iodine. So we make sure that it's thoroughly clean. So change glove po tayo, ulitin ko lang, the same time yung mga nadapuan ng mga dumi na drapes ay papalitan din po natin. Then upon closing po, we have 2 suture techniques na ginawa. One is a continuous suture, and then yung second naman po interlocking para sealed po yung first suture natin para makita natin na wala po talagang leakage na mangyayari. And then upon
closing nung mattress natin, daan-daan po natin ibabalik ito, and then maglalabas naman po tayo ng pure saline. Yan. And then we will close the muscles na hiniwa rin natin kanina upon opening the abdomen. So dito rin po, we put some povidone iodine, every layer po yan. And then we're using a monofilament. So PDX ang gamit ko dyan, 0. And then closing natin, luckily kung na-close natin lahat, and then a few minutes, mga 30 minutes, tumayo na tong inahin natin. So nung na-close ko na siya, na-determine na natin lahat at okay, we give antibiotics and pain medication dun sa inahin. So nag-IM tayo sa kanya, and then kumain lang tayo niyan saglit. Kung upon returning at i-check yung inahin, ay bumangon na ito. So ito lang yung quick na natin na vlog for this video. So hoping meron akong na-educate na iba, and then kung may kailangan man kayo, i-PM nyo lang po kami sa page namin na Rural Vet. Yan. So yan po, isig na po yung inahin natin, and then nagawa na rin po niyang uminom agad. Pero medyo droggy pa siya, so yung mga biik po natin ay ibabalik na lang po sa kanya ng kinabukasan. So yan. So isig na siya at nakatayo. Dito na lang po yung video natin. Sana may natutunan kayo. Ako si Christian Deloso at ito ang Vet in the Barrio. Maraming salamat po sa panonood.